Dahil ngayon, nagpakita si Bato de la Rosa dito na tanong, mga kababayan, kung ano ba talaga yung dahilan? Kung bakit bigla ka nagpakita? Bakit ka, tawag dito, nakonbinsi na lumabas? Sabi mo, under threat ang iyong liberty at ang iyong buhay. Pero agad-agad kang nagpakita, mga kababayan. Ngayon, eto na po yung balita hinggil sa bagay na yan na si Senator Bato ngayon ay nagsisisi na siya po ay lumabas. Pinagmumura daw po nito ang mga taong kumimbinsi sa kanya dahil mga kababayan, bukod sa siya po ay namura o sila ay pinagmumura, hindi talaga dapat lalabas si Bato de la Rosa kung hindi daw po mga kababayan ganire ang nangyari. Okay. Eto mga ka-GP Natics. Ayan. Sabi sa nagsabi sa akin, sabi sa post ni Montulpo, pinagmumura daw ni Bato yung nagkumbinsi sa kanyang lumabas. Sabi raw sa kanya, walang warrant of arrest. Tanga rin talaga, no? Alam niyo kung sino ang minura niyan? Bato came in with the sister yesterday. Alam ko kasi andun ang bubuwit ko, mga kababayan. Ito yung nagsabi sa akin. Alam ko kasi nandun yung bubuwit ko. Umaga pa lang sinabi niya nang magluluksa. Umaga pa lang sinabi niya na magluluksa tayo. Gahaman din talaga sa kapangyarihan yan si Cayetano. Ipapahamak ang kasamahan, makuha lang ang liderato. So, kung titingnan natin, ano ba yung post ni Montulpo? Kinuha ko na rin, mga ka-GP Natics, para hindi na tayo mahirapan. Ito yung post ni Montulpo. Yan. Sabi ng post ni Montulpo, he has sought refuge in his office on the 6th floor of the Senate building kasama ang kanyang pamilya. Nagsusumamo siya na makausap si BBM ng kahit isang minuto whose administration dinescribe niya kahapon the worst government. Okay? Yun namang abogado na sa Estrelito Torreon ay nagsampa ng petition sa Supreme Court to prevent the International Criminal Court na inihain kay Bato ang warrantless arrest. Bakit warrantless arrest? Mga kababayan, may arrest warrant Paano sinabing warrantless arrest? Tanga rin to si Torreon eh. O paano naging warrantless ang warrant ng ICC, sabi ni Montulpo. Ang sa akin, Tweety Bird, sinisisi ni Bato yung nagsabi sa kanya na lumabas sa pagtatago dahil wala naman daw warrant sa kanya. Minura daw ni Bato yung mga nag-udyok na lumabas sa kanyang lungga ayon sa aking Tweety Bird. Tingnan mo ang ginawa ni Digong sa bansa. Kahit na nasa kulungan sa dahig, si Digong ay napapagulo niya ang bansa. We're on our way to perdition. Mga DDS, hanapin sa dictionary ang ibig sabihin ng perdition. Perdi na kamo, talo na kayo. Perdi na kamo, talo na kayo. Lakas mga asar no, mga kababayan. So pinagmumura daw ni Bato de la Rosa. Ngayon, kaya galit na galit. Alam nyo kung bakit natin nasabihan na totoo ito? Ito yung ngayon, no? Ito ngayon ang post ni Bato de la Rosa. O, sabi niya, ayan, sabi niya, ang pinagsisisihan ko ngayon, kung bakit ako masyadong matapat sa aking tungkulin. Nagsisisi mga kababayan. Kasi nga, syempre, di ba? He was convinced nung magkapatid, si Pia Cayetano, doon daw siya nakasakay kay Pia Cayetano. Sa mga nagtatanong kung saan siya nakasakay na sasakyan, hindi kay Alan Peter, kay Pia Cayetano. So ngayon, dahil nga biglang lumabas sa lungga si Bato, nagsisisi raw siya kung bakit masyado siyang tapat sa kanyang tungkulin. Kasi nga, mga kababayan, di ba sinabi niya kanina kay Mel Chanco, kaya ako lumabas, isa na dyan yung kailangan, nandyan ako sa change of leadership,
at kailangan nandyan ako sa impeachment, 'di ba? Sa ano yung sabi niya, pag-convene, 'di ba? O doon sa impeachment trial. Sinabi niya gano'n. So ang sinasabi niya rito na matapat sa aking tungkulin, yun nga tungkulin nila kay Sara Duterte. Oh, galit na galit siya, nagsisisi siya kung bakit daw siya masyadong tapat sa kanyang tungkulin. Tungkulin na iligtas itong si Sara at tungkulin na sumama dito kila Alan Peter Cayetano kaya napahamak. Aray ko, mga kababayan, ayan kasi, 'di ba? Pag mali kasi mali, pag alam nyong mali na, wag nyo nang sinusunod. Kaya ang lahat ng mga dumidikit sa mga Duterte napapahamak. Oh. Ito pa. Oh, para ma-confirm nyo, ang sasakyan ni Pia, he arrived, mga kababayan, with Pia. Kaya doon sa post ni Montulpo, yung magkapatid ang minura niya. Gumawa ng paraan yung magkapatid dahil hindi magiging SP si Alan without bato. Ayan. Kaya galit na galit. 'Di ba? Kaya galit na galit. Nagpadala sa udyok ni Alan Peter Cayetano. Dahil kinumbinsi daw siya walang warrant of arrest. Oh, kasi ganito, mga kababayan. Ito na, sasabihin ko sa inyo. Parang nauulinigan ko ngayon, parang may nagsasabi na galing sa executive kay Alan Peter Cayetano na wala talagang warrant of arrest. Okay, isipin natin. Sino yung tao? Sa tingin nyo ito hula lang natin, speculation lang natin. Sino sa tingin nyo yung nagpapaabot kay Cayetano na walang warrant of arrest? Guys, comment. Paki-comment. Para makita ko kung parehas tayo ng iniisip. Your guess is good as mine, di ba? Lagi tayong ganyan. Sa tingin nyo, sino yung nagpapaabot ng balita? May clue na dyan kahapon kung nanood kayo. Nagpapaabot ng balita kay Cayetano na wala talagang warrant of arrest. At kung bakit hindi sinabi sa tao na yon na mayroon ng warrant of arrest, kung bakit hindi binigay sa kanya. Oh. Pare-parehas na. Ang gagaling nyo. Walang iya. Ang gagaling nyo. Ang gagaling nyo. Ang gagaling nyo. Ang gagaling nyo. Diba? Oh. So, ayon sa aking espekulasyon at sa mga usap-usapan, kinukumpirma, mga kababayan, kinukumpirma ni Alan Peter Cayetano sa kanyang source na wala talagang warrant of arrest. So, again, espekulasyon natin si John Vic. Yung nagsasabi kay Alan na wala talagang warrant of arrest. Now, mga kababayan, ganito ang twist. 'Di ba? Sinabi ni Trillanes, may incompetent tayong secretary. 'Di ba? May inutil tayong secretary na puro pa presscon. At kapag ibinigay natin ito, baka magpa-presscon na naman. 'Di ba? Mga kababayan. So ngayon, ang ginawa nila, talagang tinikis nila, hindi ibinigay yung balita kay John Vic. Dahil hindi binigay yung balita kay John Vic, hindi siya nakatunog. Nung hindi siya nakatunog, mga kababayan, tinanong siguro ito ni Alan Peter Cayetano, Secretary, baka naman meron kang balita dyan. Baka naman talagang ano ba talaga ang sitwasyon? 'Di ba? Meron ba talaga na warrant of arrest si Senator Bato galing sa ICC? Sabi daw ni John Vic. Confirm, wala. So ngayon, etong si Alan Peter Cayetano, tuwan-tuwa, nagtatatalon daw di umano, mga kababayan. Tuwan-tuwa. Di umano lang espekulasyon. Tinuloy ko lang. Ngayon, kinumbinsi na si Bato, lumabas ka na. Change leadership tayo para mailigtas natin si Inday.
lumabas ka na, wala kang warrant of arrest, hindi ka mauhuli, sagot ka namin. Ayun na, mga kababayan. 'Di ba? Ayun na nangyari. Pwede naman si Bonjing, pwede rin si ano. Pero kung titingnan natin, mga kababayan, si John Vic talaga. Kasi siya yung nagsasabi na wala pa eh. 'Di ba? Si John Vic talaga yung nasa isip ko. Kasi yun siya yung siya yung tao na nagsabi na wala talagang warrant of arrest. Kino-confirm niya na wala. Tapos nalaman natin nandun sa NBI at hawak ni Trillanes. So therefore, mga kababayan, para sa akin, it's their intention para hindi ipaalam kay John Vic. Kasi alam nila na baka si John Vic, mga kababayan, ay nagsasabi talaga, may sinasabihan. Kasi may post ngayon na sinasabi, etong ayon kay parang napansin daw ni Attorney Lisa Marcos, no, na nagkakalat daw itong si Secretary Bida at itong si John Vic Rimulya. Ibig sabihin nagkakalat, walang nagagawang tama. 'Di ba? Pasaway. Oh, yan yung bali-balita ngayon. So, expected na natin na ang nangyari, bypass talaga nila si John Vic. Kasi si John Vic, baka siya yung nagbibigay ng informasyon sa mga taong ito. So, nabitag sila. Nabait sila ngayon. Kaya itong si Bato de la Rosa ay galit na galit. Putang ina nyo. Diba? Sabi nyo, walang ipinahamak nyo ako. Ang ganda-ganda ng pagtatago ko. Diba? Walang uhuli sa akin. Totoo naman yun sinasabi. Mga kababayan, may binanggit din dyan si Trillanes, may binanggit din dyan ang ibang mga expert. Oo. Pag nasa labas siya ng Senado, although siya po ay pugante, pinaghahanap, mas malawak yung kanyang nakikilusan. 'Di ba? Pero nung siya ay lumabas, sinecure nga siya ng Senado, di siya mahuhuli, pero pansamantala lang yun. At mas maliit ang kanyang nakikilusan. Nandun lang siya within the vicinity. Hindi siya makakapag-ikot-ikot. 'Di ba? Oh. Talagang magmumura 'yun. Talagang magagalit 'yun. Kaya nga sabi ko kanong nakaraan, kayo naniniwala kay Bato na sabi niya magpalit tayo, sir. Ako ang Sergeant at Arms. Ikaw ang senador. Ipagtatanggol kita, ipagpapalit ko ang buhay ko para sa'yo. Sabi ko, teka lang. Parang may mali. Parang hindi mo kayang gawin yun. Diba? Kaya ka nga lang lumabas dahil sabi niya, wala kang warrant of arrest. So, ang technique na ginamit nila dito, mga kababayan, linlangin mo muna yung mga tao na nasa paligid mo para ma-execute mo ng tama yung mga plano mo. Diba? Ganun ang ginawa nila. Pinaniwala nila si John Vic na wala talagang warrant of arrest. Kaya napapansin nyo si John Vic, hindi masyado nagde-deploy ng tao. Diba? Maraming mga pasakali na kesyo ang gagawin nila sabi na lang to investigate the AJK. Oh. Kinalaman ni Bato de la Rosa. Ganun lang. Talagang nilinlang nila si John Vic. Kasi alam nila na magsasalita Alam nila na may magtatanong, oo, wala talagang warrant of arrest. Walang nakarating sa akin. Sinadya na hindi makarating sa kanya na meron ng unsealed warrant of arrest kay Bato de la Rosa. 'Di ba? Tiniming. Naka-timing din ang lahat. Sa totoo lang. Naka-timing din ang lahat. Ang palagay nga namin, hawak na matagal ng PCTC. Ayaw lang, mga kababayan, na ito ay buksan. 'Di ba? Kaya nga unsealed Dati yan, under sealed. 'Di ba? Ngayon unsealed na siya. Hindi binubuksan dati. Hawak lang ng PCTC. Nag-aantay ng tamang pagkakataon. Now, mga kababayan, dahil nagmumura natin si Bato de la Rosa, ito naman,